Hey guys, sa sining nga video, we will learn about the mesh analysis. So, ano ang mesh analysis? So, let's say we have a circuit. Random lang. Let's say, kay may di ba? Tapos, let's say may di. Then, let's say may di. Okay, kaya mo na eh. And let's say, wala tayo may di ba? Okay. Sorry. Let's say, may arita V1, may arita V2, may arita V3, may arita R1, R2, R3, R4, R5, and R6. Okay, so ano magambal kang mesh analysis? So first, let us define ano ang mesh. Ang mesh is ang loop nga wala siya ga-cover sa ibang loop. So for example, ang are nga loop is a mesh. Pero ang are nga loop is hindi siya mesh. So nga hindi siya mesh. Since halin dire pa kadto dire ang iya nga pag-close ang loop yun may ara sa ginlaktawan nga branch. So that means nga ang imo nga mesh dapat loop siya nga wala sa may gina-cover nga iban nga loop. So for example sa dire amo lang gini ang loop nga ma-cover ya pero kung amo ni nga loop ang imo nga i-cover then may ari ka di loop nga may ari ka di loop nga are. So that is not a mesh. So anong rason nga mesh lang aton nga gina-cover dire? It's because it is unnecessary naman nga mag-apply ka KVL halin diri pa kadto sa diri. So it is a little bit unnecessary. So pwede ka lang ma-apply KVL sa diri, apply KVL sa diri, and apply ka KVL sa diri. No need na nga mag-apply KVL halin diri pa kadto sa diri. So it will make the equation longer. So with that said, ang mesh analysis is take advantage ta sang or gina-use ta ang Kirchhoff's voltage law. Sa sa nodal analysis ang last, sa kada node nagagamit ang Kirchhoff's current law and we equate the sum of the currents into zero. Dire naman sa mesh analysis, we will deal with the Kirchhoff's voltage law. So, paano na siya? First, ang independent nga mga mesh, hatagan ta siya sang ilang nga current. So, for example, this is mesh 1, okay? This is mesh 2, okay? And this is mesh 3. So, imoon tatagan ta siya sang independent nga current. So, let's say this is RA. Let's say, let us call this I1. So, I1, halin dire, pado dire, okay, I1 na siya. Dire, we have I2, okay? So, dire, paano itong balaan kung anong I2? So, mostly, ang I2 is amo ni nga ba? Amo ni siya nga current. Okay, dire dampi ang I2. So, and we have dire, we have I3. So, I3 is, halin dire, pakadto sa dire. This is the I3. Ang I2 again is are, and I1 is halin dire, pakadto sa dire. This is the I1. So, sa kada mesh, ma-apply ta sang Kirchhoff's voltage law. Okay? So, sa mesh 1, we have, dire ta masugod sa mesh 1, we have, halin dire pa kadto dire is negative V1. Okay, nag-enter sa negative. And we have dire, ang voltage sa R2 is I1 times R2. Okay? Then, halin dire pa kadto dire is R3 siya. Pero, since ang ang current nga naga-flow dire is kung applyan ta KVL, we have ang I1 nga nagasulod, tapos dire ang I2 nga nagagwa. Then ang nabilin dire, ang current nga naga-flow dire is I1 minus I2. Okay, I1 minus I2 times R3. So are plus V2. Okay, then last one is ang R1 which is ang I1 ang iya nga current. Okay, since halin dire pakadto dire amo ni siya ang aton nga
nga I1 nga current. So then equate to 0. This is the KVL sa aton nga mesh 1. So next, so amo ni aton nga nga KVL sa mesh 1. We have sa mesh 2 naman. Halin naman dire pakato sa dire. This is our mesh 2. So anong himuon ta? Halin dire, pakato dire is negative V2 plus dire. So are kagina ang kapasulod nga are gin-applyan ta KVL halin sa dire nga node. Ang nakuha ta is I1 minus I2. Okay, so amo ni sang I1 minus I2. Galing subong opposite direction naman ta. Then that would be the reverse ang I1 minus I2, which is the I2 minus I1 times R3. Okay, so that is Ohm's law. V equals IR plus, so ang voltage sa R4 is I2 times R4. Okay, plus ang are, we have, kung applyan ta sang KVL dire, or KCL rather, ang current through the R5 will become I2 minus I3. Okay, so I2 minus I3 ni. Since ang I2 nagasulod, ang I3 nagagwa sa dire, then ang mabilin dire is I2 minus I3. So, nagbalik na tadi, na-close na ng loop, we equate it to 0. So, this is the mesh equation sa mesh 2. Then, let's go to the mesh 3. Amo sa aton nga mesh 3. Then, halinta mo sugod dire. Sugod dire. So, ang sa R5 nga voltage will be R5 multiplied by D. So, ari kagina, I2 minus I3 ni siya. So, kung sulion ta, that will become I3 minus I2. Or actually, ari I3 man ni siya. Okay, I3 ni siya. And this is also I2 ni. Okay? So, ari kagina, ang I2 ari, and also ang I2 ari man. So, ang I2 is sa diri nga direction. So, amo ni. So, ang I2. So, if ang I3 nag-enter sa sininga node, then ang I2 nag-leave sa sininga node, then what will remain sa dito nga direction will be I3 minus I2 by Kirchhoff's current law. So, the voltage across the resistance 5. Okay, so, resistance na meron tayo resistance will be the resistance R5 multiplied by the I3 minus I2. Okay, so dire plus V3. Okay, V3 nga voltage source plus ang voltage dire is I3 times R6. Okay, since I3 ang naga-flow sa dire. So, na-close na ang loop sa mesh 3, then we will equate it to 0. Okay, so sa maaton nga problems, usually, ang voltages of course are mostly ng given na siya. Ang resistances are normally given naman na siya. So, ang aton pangita day or ang unknown is I1, I2, and I3. So, since we have 3 unknowns nga I1, I2, kag I3, and nakaderive na ta sa kada isa ka mesh, isa sa mesh 1, isa sa mesh 2, isa sa mesh 3, sa kada isa sa ila, nakaderive ta sang isa ka equation which are independent sa isa kag isa, then we have now simultaneous equations. So, 3 unknowns with 3 equations. So, mas-solve na ang I1, I2, and I3. So, ang next na lang himuon is i-rearrange ta siya in which ma-solve ta siya in a matrix nga form. So, himuon ta siya I1, I2, I3, then we have the constant sa right side sang equal sign. So, himuon ta dire, we have ang I1 times R2, aring I1 multiplied to sa R3, okay, plus R1. Okay, muna sa aton nga I1 plus ang aton nga I2 is I2 is negative siya, so negative R3. So, I2, wala na iban nga I2. So, wala na. I3
So wala man di I3. So since sa sini nga mesh wala sang I3 dire. So ang I3 is 0 equals ang constant is V1 sa ilo sa piyak ma-positive siya, and V2 nga positive man negative siya kun sa ilo. Okay? So this will be our first equation. So amo isang equation from the mesh 1. So ang variables ta nga I1, I2 kag I3 gin pastar ta siya nga ma-convert siya into a matrix nga form. Dire naman sa mesh 2 nga equation, we have I1 ta. Okay? So ang I1 is negative R3 siya actually. Okay, negative R3 siya. Okay, so wala na iban. Plus I2. Ang I2 is positive R3 ang iyang pares. I plus R4. Okay, I2 R4 plus R5. Positive siya tanan. So ano lang siya guys, algebra lang siya actually. Gina-distribute na lang, gina-diretso ka na lang. So I assume nga kabalo na kamo sa algebra. Okay, so plus I3. So I3, wala di I3. I3. So negative ang I3 ta, so mabutang ta negative R5. So equals constant nga V2 sa ilota positive V2. Okay, so this is now the equation 2 sa aton nga mesh 2. Next will be equation 3 sa aton nga mesh 3, we have I1. So dire makita ta wala man di I1, so 0 ang I1 plus I2. So I2 is minus R5 no. So negative ang I2 tapos R5 ang iyang resistance na upod. So negative R5, so negative siya. Plus ang I3. Ang I3 is ang R5. Updanay sila. Plus I3 R6. So plus R6. So okay na. Duwa lamang ka resistance. Then equate it to the constant. Ang constant is the V3. So sa ilo siya sa piyak. Negative V3. So now, meron na ta 3 equations with 3 unknowns. So masolve ta na ang I1, I2 kag I3. So from sini nga circuit, gin-analyze ta siya through KVL. Nag-apply ta KVL sa kada mesh. Sa mesh 1, nag-apply ta KVL. Sa mesh 2, nag-apply ta KVL. Sa mesh 3, nag-apply ta KVL. So ang voltage source i-represent lang siya through a voltage source or a constant lang. And the voltages across the resistances, we will use the Ohm's law of V equals IR. So that's why sa sining equation nag I1 R2 ode, and ang R3 ang iyang resistance is R3, and ang iyang current dere is apply ta KCL, which is I1 minus I2. Okay, so this eliminates the the unknowns nga, let's say ma VR1 ka pa, ma VR2 ka pa, ma VR3 ka pa no. So why ta na gina-eliminate ni siya, ginadiretso ta na. So it makes the calculation faster, easier, and more efficient.